yan. Fast forward ngayong mga panahon ngayon. February 28, 2026, unang sumiklab yung second phase or second round ng digmaan sa pagitan ng Iran ng linusob ng Estados Unidos at bansang Israel. Ang Iran, February 28, 2026. April 10, 2026. Bongbong Marcos, absent pa rin. Solusyon, wala pa rin. Quality ng ginagawang huwad na impeachment proceeding dyan sa mababang kapulungan, yung bank accounts ni VP Sara. Pasadahan ko lang po ito. Yung mga kababayan po natin, si Panfilo Moldes ng Southern Leyte, si Manuel Kamama, si Yanyan Corpus, Anday Villahermosa ng Dubai, si Charlene Oguma, si Gemma Malikay, si Lea Micabalo, si Charlene Oguma, sabi niya, the burden of our country is Ferdinand Marcos Jr. And while I am reading all of this, para tayo nagro-roll call, nandyan ba? Nakita niyo na ba? Marcos Bongbong Jr., absent pa rin. Patuloy na pagiging absent ito. Kahit makita niyo yan dyan siya, lumalabas-labas, absent pa rin, walang performance. 4 na taon ng Pangulo, wala pa ring performance. Bongbong Marcos Jr., absent pa rin. Si Lea Micabalo ng Aman Jordan, Remedios Agapito ng Cabanatuan, Princess D. Maraming salamat, Princess D and your family. Miclay Lorek, Tess de la Cruz Vidor ng Paris, France. Si Miclay ay yung sa Maisog, Korea. And I will be planning a trip there soon. Magkikita-kita tayo. Si Edsel Corelo ng Cebu. Lisa Inday Rillo ng Paris, France. Si Joan Magapa ng Macau. Si Wing Simirek ng Germany. At si Lynn Abelia ng Qatar. And for this day's live, syempre ang ating pinakauna, si Ginoong Crescenciano Prado ng Las Piñas City. Maraming salamat. Laging present. Buti pa si Crescenciano Prado, laging present. At si Jeneline Molto, at Emily Gebana, at Viloria Antonia, at Amig_TV45 UK. Ito po naman yung mga nakasubaybay na ngayong hapon sa ating live. Si at Ayen or Ayane, and at Jocelyn Nakajima. Si at Norma Salas, and at Leia Balatayo, at si at Mary Doodle. No, ito po yung mga nababati natin ng mga nauna at maaga, no. Yung iba ho, basahin din natin mamaya. Si at Senior Simon or Senior Simon, at si Zitel Comville ng Jeddah, at si from UAE viewing in 3-Star Foam Factory, Sharjah, UAE, si Joe Berthags. Joe Berthagstein viewing in 3-Star Foam Factory, Sharjah, UAE. Si Romy Paul watching from Taytay, Rizal. Si Pijomar Ganyolon watching Pig Farmer, South Australia. Si Susan SD, mabuhay ka Susan SD, at yung mga kaibigan natin dyan sa Paranaque, mabuhay po kayo. Meron din si Marivic Nepomuceno watching from Dubai, mabuhay ang Maisog. Speaking of Maisog, I will be joining you later tonight, yung ating mga kasamahan sa Hakbang ng Maisog, Kuwait. I will be seeing you very very soon. Later tonight, magkakasama po tayo. No? Para po sa ating pong topic ngayong hapon ay tax break muna. Alam mo ninyo, ito po ay dugtong din sa aking pagpapahayag at pagbibigay ng paulit-ulit na suporta sa ating mga kababayan na nagtitipon-tipon po dyan, pangatlong araw na, sa Liwasang Bonifacio. Sa pamumuno po yan ni ang batang congressman na hindi pa po linalamon at hindi lalamunin ito ng bulok na sistema diyan sa mababang kapulungan. Si Congressman Leandro Lian Leviste.
Siya yung nandiyan namumuno ng kilos protesta, payapang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. At nagsimula po yan last Wednesday, late in the afternoon ay dumating na po yung mga taga Batangas po ito mga taga Batangas nagtungo dito sa Kalakhang, Maynila upang ipadama at ipahiwatig yung kanilang disgusto sa nangyayari na walang direksyon ang kasalukuyang administrasyon upang maibsan itong mga tambak na pong problema ng ating lipunan. So ako po'y kaisa nila. Wednesday, magkasama na po kami ni Congressman Lian. Wednesday early evening, mga 6 p.m. Nag-usap na po kami at nagpahayag na po kami ng pagkakaisa at suporta sa kanyang ginagawa dyan sa Liwasang Bonifacio. Kahapon po holiday, magkasama rin kami. Maagang maaga, mga 8:30, nagkita na po kami at ginagabayan din natin na basta't panatilihin lang. Alam naman nila, maaayos yung mga taga Batangas, organisado sila, na panatilihing malinis yung ating pong venue dyan sa Liwasang Bonifacio. At ganoon din, ang dami na po, dagsana po yung kahapon, may mga taga Quezon City, may mga taga iba't ibang parte po ng Kalakhang, Maynila, nagpahiwatig na at nagpadala na rin ng suporta dyan sa ginagawa na payapang pagkilos sa Liwasang Bonifacio. Ang ating pong pamagat ay tax break muna. Mainit pong pinag-uusapan yung ano po ba ang naging hakbangin na ng Marcos Jr. administration upang mabigyan tayo ng kaunting kaginhawaan. Ito po'y tinalakay din namin kanina sa programa ni John Ibanez at Drew Nasino dyan po sa DWIC Pasada Balita. Kanina pong umaga, ako po'y kanilang guest. DWIC 882 sa inyo pong stasyon, 882 si John Ibanez at Drew Nasino. Dugtungan ko lang yung ating pong diskurso kaninang umaga. Dugtungan po natin. The numbers are not lying. The numbers are makakalungkot, masama. Meron po kasing isang World Bank economist na ang sinabi niya, yung atin pong ekonomiya ay maaaring lumago na lamang ng 3.7%. 3.7% na lang ngayong taong 2026. You have to remember, in 2025, last year, bumagsak yung paglago ng ating ekonomiya, yung GDP kung tawagin. 4.4% full year ang ating natamo noong 2025. Ngayon, yung isa pong ekonomista ng World Bank, sabi niya, rinibisa po niya yung kanyang initial projection. Sabi niya kasi nung una, and this is not very, very far from today. This was just January of 2026. He made the projection January of 2026 na ang atin daw pong ekonomiya ay maaring lumago ng 5.3% ngayong 2026. Yes, wala pang gulo dyan sa Iran. Po yun. Pero yun nga itong nagputukan na yung problema dyan sa gitnang silangan, from the projection of 5.3, binaba niya po ito ng 3.7 na lamang. World Bank economist po ito. Ngayon, yung ating pong top economist may tuturing sapagkat siya po yung nagsiset ng direksyon ng ating ekonomiya, si Secretary Arsenio R.C. Balisacan, tila nakumpirma o nagkatugma yung kanilang naging parehas sa projection pagdating sa numero. Dahil sabi po nung kalihim ng NEDA, ang ating pong ekonomiya ay maaaring lumago o bumaba ang paglago ng 3.5% this year sa buong taon. So yung World Bank economist, 3.7. Samantalang ito pong ating sariling sekretaryo o kalihim ng NEDA, ang sabi niya maaaring bumaba ng hanggang 3.5% ang paglago ng ating ekonomiya ngayong taon. Ano po ang sinasabi ng mga numerong ito? Hindi na po biro ito. Nanggaling po tayo sa dalawang sunod na quarters, third and fourth quarter last year, pababa po, dumadaos-dos yung ating GDP per quarter. Bakit? Wala pa pong digmaan noon dyan sa gitnang silangan. Dahil po
sa matinding korupsyon, massive corruption, looting of public funds, at yung pagiging inept at disconnected policies and programs ng Bongbong Marcos administration. May disconnect po eh. Now, dinagdagan pa po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nag-revise na rin po sila ng kanilang growth forecast. Ang kanila pong growth forecast for 2026 nung una ay 5.4%. Dati po yan. Binago na po ito ng Central Bank. From 5.4%, ang sinasabi ng Central Bank, maaring 4.6% na lamang. But yung projection pong ito ng BSP, I think this was done as well before po nangyari yung gulo dyan sa gitnang silangan. So maaring dito rin yan babagsak along the range ng 3.5 to 3.7%. Napakababa po nun. Dahil ang target pong ibinigay ng pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, revised na rin po ito. Ang paglago daw ng ating ekonomiya, ang target ay 5 to 6%. Yun po yung GDP. Ngayon, ano po bang ibig sabihin ng mga numerong ito? Ito po'y tagos sa ating mga sikmura. Pag ganito ng revise, pabago-bago, pababa ng pababa, yung kanilang nakikitang growth forecast or projection ng ating bansa, last month, ang ating pong inflation ay 4.1%. Lumagpas na po doon sa 2 to 4% band na sinasabi ng BSP at ng administrasyon ni Bongbong Marcos na within that level, manageable, tolerable. Dalawang sunod na buwan na po itong tumaas. 2.4% noong February, nanggaling po siya ng 2% noong January, at bumulusok po ito, naging 4.1 noong March. No? Hindi pa po natin nararamdaman ng todo o ng puro yung epekto ng gulo o digmaan po dyan sa gitnang silangan. Kaya, dahil sa inflation na yan, 4.1%, pati po yung mga food inflation, nandyan na. Yung rice inflation, nandyan na rin. Kasunod na po niyan yung sa housing, yung sa tubig, yung sa electricity. Sa lahat na po yan ay sabay-sabay. Kanya nga po yung ating pamagat, tax break muna. Ang ating pong kinakampanya ay talagang war on corruption. Hindi po matigil sapagkat hindi mapigil ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang aparato ng kurakot at korupsyon ang kanilang makakating kamay. Sige pa rin ang pagnanakaw sa kaban ng Pilipinas. Kanya dapat tayo naman, kagaya ng ginagawa po ng mga nagrarally, payapang protesta dyan sa Liwasang Bonifacio, we have to assert yung atin naman pong hinihinging kaunting luwag, konting relief, konting reprieve. Ano ho? Tax break muna. Sa paanong pamamaraan? Tax break ko muna sa pagsususpindi doon sa 12% na VAT na ipinapataw sa mga produktong petrolyo. Meron po kasi na naibigay ng excise tax, sinuspindi yung excise tax sa produktong petrolyo. Produktong petrolyo lang ho muna tayo. Yung excise tax, so fixed po kasi yan. 6 na piso kada litro ng diesel. At yung excise tax po ng gasolina ay 10 piso kada litro ng gasolina. Ano? So yung excise tax, pansamantala munang pinagliban sa mga produktong petrolyo, pero maliit po yun eh. 6 na piso kada litro sa diesel, 10 piso kada litro sa gasolina. Ang lagi pong sinasabi nila ng administrasyon ni Bongbong Marcos, at dito po dapat tayo'y magsama-sama, hindi raw po kakayanin ng pamahalaan kung yung magkakaroon ng suspension. Suspension lang naman. Hindi naman totally tatanggalin. Suspension lang muna ang ating hinihingi habang mataas po ang presyo ng produktong petrolyo. Ano ho? Tama. Wala po tayong magagawa because we are almost 100% reliant
on imported fuel. Wala naman tayo ritong source domestically ng mga produktong petrolyo. Kaya sinasabi natin wala tayong magagawa diyan. Meron tayong magagawa pagdating naman dito sa financial side, sa presyuhan ng produktong petrolyo. Dapat hilingin po natin, tax break muna. Suspindihin muna ang VAT sa mga produktong petrolyo. 12% po iyan. 12% on top of yung binabawas o sinuspending imposition ng excise tax. Pag nagawa po natin yan, magkano ang gasolina ngayon? Ngayon ang gasolina natin ay naglalaro sa presyong 82 to 120 pesos more or less per liter. Compute po nyo dyan. Yung 12%, tanggalin niyo dyan. Malaki po iyan. Lalo na pagdating sa presyo ng diesel. Ang diesel 107 pesos to 173 pesos more or less ang presyo ng diesel. Tanggalin po nyo yung 12% dyan. And finally, yung kerosene, 112 pesos to 178 pesos per liter po yung kerosene. Dapat ito yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi po yung impeachment na walang katuturan. Isa't kalahating buwan na po tayo dito sa digmaang nagaganap sa Middle East. Salamat, nagkaroon ng 2 weeks na ceasefire. At I hope that ceasefire will hold. Sana hindi mabasag. Hindi mabasag yung ceasefire na yan at magkaroon na naman ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng US, Iran at Israel. Pagka hindi po ito nagpatuloy, hindi natapos ang 2 weeks, sisirit na naman po tiyak ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya hanggat hindi po nagno-normalize ang ating pong kampanya at isinisigaw sa gobyerno, suspindihin nyo na po ngayon na yung VAT sa produktong petrolyo. Bigyan nyo naman ng konting luwag, kaunting kaginhawaan ang mga ordinaryong Pilipino. Ang sinasabi po nila kasi, meron naman daw pong targeted subsidy o targeted ayuda. Yung targeted ayuda, ang una nilang tinarget ay yung mga napapabilang sa public transport sector. Wala po tayong problema ron. Okay po yun. Marapat lamang. Kanya lamang, yung public transport sector, kahit bigyan mo ng luwag yan sa pamamagitan ng targeted ayuda, paano naman yung mananakay? Paano naman yung ordinaryong tao na may mga sasakyan na pribado? Paano yung may hanap buhay? Wala po namang targeted ayuda sa kanila eh. And fact of the matter, chances are, kahit magkaroon pa ng additional targeted ayuda, disqualified sila. Sasabihin kasi, kumikita ka ng more than etc. 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 Si Alma Yulo Mamosto, maraming salamat sa iyong pag-like at pag-share. Sana patuloy kayong mag-like, mag-share. Importante po yung share at mag-subscribe yung mga nasa YouTube. At yung nasa Facebook, baka pwede ninyo akong pagbigyan. Patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react. Higit sa lahat, importanteng mag-share po kayo at mag-follow yung nasa YouTube. Marami pong salamat. So yun nga ang ating kailangan muna, pag targeted ayuda, very limited, very small segment of our society lamang ang nakikinabang. At matatandaan ninyo, ang sinisigaw ng mga driver, even the operators of public transport, hindi sila humihingi ng limos. Hindi sila nangingi ng limos. Ayaw nila yan. Ang hinihingi nila ay opportunity. Ang hinihingi nila ay pagkakataon. In fact, si Tatang, yung video yung pinakita ko rito, di ba? Ang sabi niya, ang hinihingi namin ay pangkrudo. Hayaan mo kaming pumasada, pero wala na kaming pangkrudo. Kaya hindi po sasapat talaga yung one time na 5,000 pesos or 10,000 pesos. And the Marcos Jr. administration, sila mismo nagsabi nito. They promise
the tricycle operators and drivers that they will be given their ayuda after Holy Week. Tapos na po ang linggo, Biyernes na po ngayon, nakatanggap na ho ba kayo nung ipinangako na naman ni Bongbong Marcos Jr. na ayuda para sa mga tricycle operators and drivers after Holy Week? After Holy Week means this week. Today is the end of the week. Natanggap nyo na ho ba? At natanggap nyo ho ba ng buo? O may bawas din? Kagaya ng typical na AX, ayuda, akap, at kung ano-ano pa. Iyon po ang kalagayan natin ngayon. Ano? Kaya naman hindi katakataka. Sabi ko nga ho, hindi magsisinungaling ang numero. Hindi po nakakapagtaka na yung sentimiento po ng 60% ng ating mga kababayan, yung sentimiento nila pagdating sa ating ekonomiya at cost of living, negative. Negative. 63% to be exact. 63% ng ating mga kababayan, higit po sa kalahati yan ng mamamayang Pilipino, ay mayroong negative sentiment pagdating sa usapin ng ating ekonomiya at cost of living. Sapagkat nga po, ang bulto nito, yung pinanggagalingan ng kanilang negatibong sentimiento ay yung patuloy walang humpay at tila walang katapusan na pagtaas ng produktong petrolyo, yung presyo. Ano? Yung hindi rin pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Mahirap po kasing pag-usapan din yung sahod sa ngayon. Naintindihan din natin to be objective and to be fair. Kuba na rin ho yung mga mamumuhunan dahil nga sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. At yung pangatlong pinanggagalingan nung 63% negative sentiment ay yung systematic corruption na lahat tayo'y nasaksihan sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Hanggang ngayon, absent siya. Tumiklop na yung ICI, natapos na yung napakaraming deadline, wala pa ring malaking isdang nakukulong. Nag-away at naggera ng muli ang Iran, Israel at Estados Unidos, wala pa ring nakukulong. Nag-ceasefire na ng 2 linggo, laya pa rin. Si Martin Romualdez, si Adrian Bersamin, si Manny Bonoan, yan yung mga nakakalaya pa rin. Si Saldico, tila ayaw talagang dakpin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit? Di papatunayan niya na may 100 billion pesos insertion taon-taon si Bongbong Marcos for the past 3 years. At yung sinasabi niyang 25 billion na kanyang ibinigay kay Bongbong Marcos na korupsyon. So ito po ang pinaguhugutan ng 63% negative sentiment pagdating po sa usapin ng ating ekonomiya at cost of living. Balik po tayo sa inflation, 4.1% nung March. Sabi ko nga buti naman, pansamantala. Tumigil po yung mga basag ulong opisyal ng Marcos Jr. administration. Yung lagi yung nakikipag-away sa bansang China. Yung gusto po tayong tinutulak tayo sa bingit ng gera. Nakita naman ninyo anong nangyayari sa Israel. Meron na po sila yung Iron Dome, yung air defense system. Israel yan. Meron yan. Ganon din po yung mga Gulf state. Meron silang air defense system. Ano ang nangyari? Tumatagos po yung missile, yung bomba na ginagamit ng kanilang kalaban, yung Iran. Pati yung ginagamit ng yung sa Hezbollah. Tumatagos Tumatagos, pati yung base militar ng Amerikano, diyan sa gitnang silangan, tinatamaan. So dito makikita natin, wala tayong patutunguhan diyan sa mga nag-uudyok ng isang armadong komprontasyon laban sa bansang China. Kaya ang kinihingi natin, 60% naman ng ating population ang hinihingi
is to control inflation. Kaya dapat ang atin, war on drugs, war on poverty, war on corruption, and war on inflation. Kaya lang, mahirap gawin ito pagka yung presidente mo ay laging absent. Mag-roll call tayo, nandyan na ho kayong lahat. Nandyan si Roan Ray Espiritu, nandyan si At Joan 2522, si Kate Orleans, si Linar Alaba, si Lynn Somoray, Marcos Bongbong Jr., absent pa rin. Friday na, tapos na linggo, absent pa rin. So 60% of our population ang gusto inflation to control inflation. At kagaya po ng ating panimula, ang numero talaga hindi po magsisinungaling eh. 51% naman doon sa SWS data, 51% self-rated poverty. 51% sa ating mga Pilipino ang nagsasabi na mahirap na sila. Mahirap na tayo. Ngayong ramdam na natin on the isa't kalahating buwan dito sa problema diyan sa gitnang silangan, higit po nating nararamdaman itong problemang ito. Kanya 51% ng Pilipino na na-survey, sinasabi sila ay mahirap, yung self-rated poverty. At Poliduces, lugmok na ang Pilipinas, pero ang PNP at AFP, mga talawan pa rin. Ano ba ibig sabihin talawan? Si Roan Ray Espiritu watching from Dubai. Si AF Mir, nanonood din. Maraming salamat. And of course, nais ko lang batiin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon ay ang aking kaibigan mula po dyan. Kasama natin ito sa Bulacan. Si Wilkie. Wilkie, happy birthday sa'yo. Nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan. Wilkie Santa Ana, maligayang kaarawan sa'yo. Nabasa ko rin ito, isa sa aking mga nagbibigay po ng mensahe at komento. Si Kagawad Ralph de Los Angeles. Happy birthday niya bukas. Bukas magdiriwang ng kaarawan. Kagawad Ralph de Los Angeles, if you are watching, maligayang kaarawan sa iyo. At ngayon naman ay si Wilkie Santa Ana, maligayang kaarawan sa iyo. Si Marciano Te Jr. watching from a shout out kay Marciano Te Jr. at si at Sara Ongkiko. Good day, Attorney Vic. Nice to hear you again from UK. Yes, Sara, sinisikap kong dalas-dalasan, Sara, kanya lang meron din tayo mga ibang personal at professional commitment and obligation. Basta't kaya ng ating ng schedule, magla-live po tayo. Si Judith Abaw Johnson. Talawan is duwag. Okay. Si Ambong Mendiola, takot. Si Mary Grace Flores, Talawan means duwag po. Maraming salamat. Si Crystal Mendoza Grant, yan din, nagtumulong na mag-define ang Talawan. That's good. Meron po ako natutunan bagong salita. Ngayon, yung kahulugan, Talawan. Si At Rosalita Manimtim, watching from Singapore. At Flor Lipor, watching from Abu Dhabi Desert, UAE. Maisog tayo. Maraming salamat sa iyo. Si Catherine Bulan, magandang hapon din sa iyo. May nanonood din po sa atin from all over the world tayo. At Melo Fevesina, watching from Russia. Maraming salamat. Attorney, tutubang nasa St. Luke's. Alam mo ninyo, yung mga balitang yan, para matigil yan, dapat maglabas ng medical bulletin ang pamahalaan. Kung may sakit ang tao, kung may sakit ang Pangulo, hindi naman niya siguro ginusto magkasakit siya. Pero yung masama doon, kung pinagtatakpan ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Remember,
Pag ikay Pangulo, hindi ka ordinaryong tao. So yung kalagayan ng iyong kalusugan, lalo na kung may usap-usapan na serious illness, dapat yan updated pagdating sa medical bulletin ang sambayan ng Pilipino. Hindi dahil marites ang mamamayang Pilipino. Kung hindi, yan po ay nakasulat sa ating saligang batas. We have the right to know when it comes to the state of health ng isang Pangulo kung ito ay merong kinaharap na serious illness. Si Belinda Luwansing Panganiban, maraming salamat. Julius Maliano Soriano watching from Isabela North, maraming salamat. Sino pa ba? From Benguet Province, June Lawana, Elvira Pungayan Kayas, watching from Benguet Province, mabuhay po kayo. Yung mga taga Benguet, marami pong salamat. Yung nanonood mula sa Isabela, mula sa Norte, marami pong salamat. Ito po si Mia Pat. Sobrang taas na po ng bilihin. Sa construction materials, grabe ang itinaas. Kahit po sabihing mataas ang gasolina, hindi naman po lahat new stock yan. Mga old stock po na itinaas din ang presyo, hindi po makontrol din ang presyo. Tama po, kaya nga po tayo ay humihingi ng tax break sa pamamagitan ng pagsuspindi ngayon na ng VAT na ipinapataw sa produktong petrolyo. Doon muna tayo. At pagka nagpatuloy ito, meron namang linalaman yung panukala, tatalakayin din natin yung Bayanihan 3. Meron pong panukala sa mababang kapulungan at sa Senado yung patungkol sa Bayanihan 3. Yung Bayanihan 3, ang layunin po ng Bayanihan 3 ay yan din, suspindihin ang VAT pagdating po sa produktong petrolyo. Dagdag na rin po natin yung VAT pagdating po sa electricity or kuryente at basic goods, yung pangunahing bilihin. Yun po yung linalaman ng Bayanihan 3 na nakabinbin sa Senado. Kaya lang, mabagal po ang galaw. Bakit? Absent po ang presidente. Walang nagtitimon, walang kumukumpas, walang bumabaston, walang naguutos. Pero pagdating sa pagnanakaw, sa mali-malitang pagnanakaw, present silang lahat. Pagbigay naman ng reprieve, pagbigay ng kaunting luwag sa hirap na mga mamamayang Pilipino, bagal na bagal ang pagkilos nila. Inuuna pa ang walang katuturan, ang house show na impeachment laban kay VP Inday Sara. Si Atdiba Obtus, Attorney Tutu, bang lawyer mo yung Sagaa arguments? Yes, Atdiba Obtus, ang aking tanggapan, ang Rodriguez and Partners Law Firm, ang lawyer ng isa sa mga petitioners doon sa first oral argument. Meron po sa April 21, I believe, 21, and I will be joining them on April 21 dyan po sa pagdinig sa Korte Suprema, yung second oral argument. So yan po yung problema. Ang problema, absent na palagi ang presidente, si Bongbong Marcos. Meron pa malaking disconnect ang government programs and priorities and policies pagdating po sa araw-araw na nararanasan ng halos 30 hanggang 40% Pilipino. Napakalaking disconnect. Iba po yung kanilang polisiya, iba po yung kanilang programa, iba po yung kanilang prioridad. May disconnect, malayong-malayo. Kumpara sa araw-araw na karanasan at pinagdaraanan ng halos 30 hanggang 40% ng ating populasyon. Kanya naman, ang kumpiyansa po ng sambayan ng Pilipino, at ito'y alam din ng pamahalaan, ang kumpiyansa ng mamamayang Pilipino sa kakayahan ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon pagdating sa pangangalaga at pangangasiwa ng usaping ekonomiya ay in fact critically low point. That's the term.
critically low point. Napakababa ng kumpiyansa ng sambayan ng Pilipino. At hindi naman po yan nakakagulat. Bakit kanyo? Wala pa hong napapakulong ng malaking isda ng mga dambuhala. Kaya humihingi tayo tax break muna. Mag-ingay din ho kayo, gawin ninyong usapin ito sa inyong mga tahanan. Lahat po tayo tinatamaan na dito, lahat po tayo kasali rito. Ito pong usapin ng tax break, hindi lamang po yung pagsuspindi mga kababayan. Hindi lamang yung pagsuspindi agad-agad sa VAT, sa produktong petrolyo. Ikampanya rin po natin, humingi po tayo ng tax break or income tax holiday. Income tax holiday kahit 3 buwan o 6 na buwan. Ayaw nyo ba yun? Maiuwi nyo ng buo yung inyong pinaghirapan tuwing Gis at ika-20 ng buwan. Yung iba kasi 10 and 20 sumasahod. Ayaw nyo ba yun, yung mga nagsumasahod ng kinsenas at katapusan, na magkaroon tayo ng income tax holiday or tax break din sa ating mga sahod ng 3 o 6 na buwan. Hanggat ganito pa rin ang sitwasyon, mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya dapat ayan, sabi ni Atromel Rodrigo, Attorney Vic Rod, wala ng road to perdition. Attorney Vic Rod, wala na. Road to perdition na ang Pilipinas dahil sa walang silbing bangag na presidente. Yan, kaya ito nga ho yung sentimiento. So, yung mga sentimiento ninyo, ito po ay validating yung 63% negative sentiment. Yung 60% ng ating populasyon nagsasabi, inflation control ang kailangan gawin ng pamahalaan. At it's yung validated po, yung 51% base sa SWS data, yung self-rated poverty ng mamamayang Pilipino. Kaya humihingi po tayo, nangangampanya tayo, sumisigaw tayo, nangangalampag tayo. Nandyan na po yung mga tao sa Liwasang Bonifacio. Sumisigaw sila, suspend the VAT on petroleum products now. At tayo naman, sumusuporta dyan, dinadagdagan pa natin, humingi tayo income tax holiday or tax break sa mga sweldo ng mga ordinaryong manggagawa para maiuwi naman ninyo ng buo yung inyong pinaghihirapan buwan-buwan. Meron tayong sapat na matira kung meron pang matitira. Imagine niyo yung laki ng buwis na binabawa sa atin buwan-buwan. Ninanakaw lang, mali-maleta. Ngayong napakahirap na ng buhay, bakit hindi nila tayo bigyan ng kaunting luwag, ng kaunting kaginhawaan? Hindi naman po ito permanente. Tayo humihingi ng suspension. Suspension ng VAT on fuel products, suspension on taxes sa ating pong mga sahod, sa ating mga sinisweldo, sa ating wages. Yan po yung ating kinakampanya. Si Riza Tupas, isali po, attorney, ang government contribution na isubsidize na nila kahit 6 months lang. Malaki pong dagdag sa sahod yan. I agree with you, Riza Tupas. Do not forget, ladies and gentlemen, the 60 billion pesos na kinuha ni Bongbong Marcos ng kanyang administrasyon mula sa PhilHealth. Yan po ay yung enforced or forced monthly contribution ng lahat na nagtatrabaho. Meron din yung kusang loob na nagko-contribute. 60 billion naglaho, nawala. Nung inutusan ng Korte Suprema dahil ito hindi nararapat na isoli, kinuha din sa budget ng 2026. Di 2 beses tayong pinagnanakawan ng Marcos Jr. administration na ito. Kinuha yung 60 billion contribution sa PhilHealth. Nawala na yun, di na natin alam kung saan napunta. Nung pinagsoli ng Korte Suprema, kinuha uli sa atin, sa buwis. Ngayon kasama yan sa 2026 budget. Di 2 beses ho tayong ninakawan.
Pinagluloko na ho tayo, kanya tayo naman ang humihingi. Tax break muna. Bigyan nyo ng kaunting luwag ang mamamayang Pilipino. Bukod sa World Bank economist, yung ADB, yung Asian Development Bank, nag-forecast na rin po na dahil dito sa gulo sa Middle East, yung growth sa Southeast Asia or sa Asia Pacific region kung saan tayo'y napapabilang ay tiyak babagal din, hihina din, tatamlay din. So nagtatali po lahat ng numero at lahat ng mga credible institutions, World Bank, ADB, the Asian Development Bank, yung BSP, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, at pati na yung ating kalihim ng NEDA, sinasabi na bababa ang ating GDP inaasahan ngayong 2026. Bumaba na nga, pumalo na nga ang inflation Antayin natin yung datos. Siguro next week lalabas yung GDP for the first quarter, no? Tax break, marami hong ibig sabihin ng tax break na ito. Dapat pati yung ASEAN Summit. Yung ASEAN Summit dapat po yan suspindihin na rin, kanselahin na rin. Huwag na hong ituloy, i-postpone yung ASEAN Summit. Para ho sa kaalaman ninyo, ang Pilipinas ho ngayon, umiikot naman yan, yung pagiging host. Yung Pilipinas po, ang host ng ASEAN Summit ngayong taon. Nagsimula na po, marami ng ministerial meeting, marami na po ng pagpupulong. Pero ang linagay pong budget ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos, absent pa rin, ay 17.5 billion. 17.5 billion para sa isang extravagant, magarbo, grande na pag-host ng ASEAN Summit. Kaya pa ba natin? Yes, maganda rin na may ganyan. Subalit, wala rin namang nakakahiya kung sasabihin natin sa ating mga kasama sa ASEAN na hindi namin kaya. Masyadong maraming problemang pinansyal o pananalapi ang aking bansa. Bagsak ang halaga ng piso. Kahit mag-improve yan ng konting sentimo o piso, babalik pa rin ho yan, mahirapan sila riyan. Hindi natin kailangan magpasikat sa ating mga higit na mayayaman, higit na mauunlad, at higit na stable na kapitbahay sa ASEAN. Let us forgo the hosting of the ASEAN Summit. 17 billion po yan Imaginein mo, maliho talaga yung prioridad ng Marcos administration. 17 billion ang linagay na budget dito po sa pag-host ng isang magarbo at engrandeng ASEAN Summit. Tapos bukod dyan, on top of that, nagbigay pa po ng 20 million pesos para daw po mangampanya na magkaroon tayo ng isang upuan sa United Nations Security Council. Nakikita po nyo yung mga maling prioridad, kaya tama po yung 63% ng ating populasyon may negative sentiment pagdating po sa ating ekonomiya at cost of living the way Marcos Jr. is handling the issues on economy and cost of living. Napakalaki, negative sentiment 63%, at napakalaking segment din ng ating populasyon ang nagsasabi na may disconnect. Malaki, malala, matindi, malalim ang disconnect between yung prioridad, yung polisiya at yung mga programa ng kasalukuyang administrasyon kumpara sa araw-araw na pinagdadaanan at karanasan ng halos 30% ng ating mga Pilipino. So dapat suspindihin ang VAT, bigyan tayo ng income tax holiday at itigil na yung ASEAN Summit pag-host. Itigil na yan sapagkat sayang yung 17.5 billion. Itigil na yan, walang katuturan, paulit-ulit at gawa ng kanilang imahinasyon na impeachment laban kay VP Sara Inday. Sayang yung perang ginagamit sa pagdinig.
yung ginagamit niyong oras sa pagdinig, dyan sa house show, dyan sa budol na impeachment, gamitin niyo na lang. Magpasa kayo, magpanukala kayo, pag-usapan ninyo paano makapagbigay ng luwag, paano makapagbigay ng ginhawa, kahit panandalian, suspindihin ang VAT pagdating po sa mga produktong petrolyo. Pwede rin niya, kagaya nung nasabi ko, yung sa Bayanihan 3, suspindihin din ang excise and VAT, yung excise tax at yung VAT sa kuryente, sa tubig at yung mga pangunahing bilihin o yung pangunahing yung basic goods and commodities para magkaroon ng konting luwag. Tigil na po ang ayuda. Yung ayuda po hindi lahat nabibigyan eh. Pagbata ka ng politiko, meron ka. Pero kahit nagdurusa ka na, basta't wala kang access sa kung sinong politikong korap, hindi ka mabibigyan ng ayuda. Once and for all, across the board, lahat ng sectors, targeting na natin, suspindihin muna yung VAT dyan po sa produktong petrolyo. No? Ganon din, issue pa rin natin, huwag kayong lalayo. Massive corruption, looting of public funds, inefficiency, inept, at yung disconnected policies, programs, and priorities ng Bongbong Marcos Jr. administration. Yung ASEAN Summit, 17.5 billion ang budget. Ito po, in relation sa 17.7 trillion sovereign debt natin. Lubog tayo sa utang eh. Mano ba namang maging totoo tayo sabihin natin sa kapitbahay natin? Partner, hindi ko kaya. Ikaw muna mag-host. Sa next turn na lang ako. Hindi naman nakakayaw yun eh. Unahin muna yung problema natin dito sa bansa. Maraming salamat si @Galaxy. Maraming salamat at si @Fengmi 59. Magandang hapon din sa iyo. Si Carla Margate Evangelista watching from Jensan. Si Jingjing Segara, Jingjing Segara. Kaya naman talaga ng gobyerno. Hindi lang talaga marunong mag-budget ang gobyernong ito. Marunong ho sila. At kaya lang ang budgeting nila extravagant. Marunong sila magwaldas. Si Bryce Alcantara. Ito ang legit live stream, hindi na pause at forward. Yes, Bryce Alcantara, tindi ng pangalan ni Bryce Alcantara. Kombinasyon ito nung Bryce at nung Henry Alcantara. Oo, pero I'm sure hindi ka ganyan, Bryce, biro lang. Si Sally Rose, good evening po, sir. Meron tayong naispatan na troll. Siguro mali-mali pera mo kaya hindi ka makarelate sa mga ordinaryong Pilipinong katulad namin na humihingi ng tax break. Tigil na rin muna yung ASEAN Summit. Makiusap ka sa bansang Vietnam. Higit pong maunlad ang bansang Vietnam kaysa sa atin. Proof, yung first quarter GDP nila, 7.8%. First quarter GDP, 7.8%. Samantalang tayo, March inflation rate, 4.1%. Hindi pa ho lumalabas yung ating first quarter GDP, but I'm sure it will be far from the 7.8% GDP first quarter ng Vietnam. So, pagpaliban na muna yung extravagant, magarbo, engrandeng pag-host ng ASEAN. Ang kailangan natin tugunan yung problema natin dito sa bansa, hindi lamang nung mga napapabilang sa public transport sector. Yung 17.5 billion, gamitin na lang natin doon sa mga na-displaced or dislocated overseas Filipino workers. Yung mga hirap na miyembro ng public transport sector, yung mga mananakay, 17.5 billion po iyan. Meron nga tayong pondo para paggastusan yung engranded, magarbot, maluho na ASEAN Summit. Maluho, engranded, magarbo yan. Marcos pa. Hindi naman marunong ng fiscal discipline.
Wala namang austerity sa bokabularyo niyan. Wala namang belt tightening dyan. Money is not an object sa kanila. Gastos lang ng gastos yan. Pera po natin yun. Kung mamigay nga ng maleta, may sukat pa eh. Small, medium at large. Wala tayong may papakita. Hindi napapanahon. Hindi napapanahon itong pag-host ng ASEAN. Dapat yan, tigil ipagpaliban. At yun nga, tanggalin muna, suspindihin muna yung VAT on fuel. Nakakalungkot, inamin ng kalihim ng DOE, ng Energy Secretary, wala pong kapangyarihan, walang pangil, walang ngipin, ni kuko, wala. Ang DOE o ang pamahalaan upang kontrolin yung mga pribadong kumpanya ng produktong petrolyo. At kahit ano pang unang labas niya, pag-assure na okay daw, may ginagawa ang DOE, ang sabi niya, and I quote, "The government does not have any regulatory function or any powers over private entities." Ito po ang nagsasalita rito yung kalihim ng enerhiya. Dinagtangan pa niya yan, the administrative, civil, or criminal aspect, we have no power there. Wala po silang kapangyarihan, administratibo, usaping administratibong pananagutan, civil man yan o kriminal. Sinabi yan mismo ng kalihim ng enerhiya. Ang nagagawa at ginagawa at magagawa na lamang nila ay mag-monitor. Parang si Bongbong Marcos, di ba? Mo-monitor, nagre-report siya, nagre-report. Ngayon, katangi-tangi, hindi na nagre-report. Kaya nga absent pa rin eh. Absent pa rin. Kalampagin po ninyo, mag-report naman siya sa taong bayan. At may nagtanong kanina, bakit daw na yung binili o yung nabiling mga produktong petrolyo bago pa mamagtaas, nasa inventaryo na, paglabas sa mga gasoline station, ganun pa rin, mataas pa rin, nabili ng mura. Ang tinatawag daw po nila dyan ay yung replacement cost accounting. Dahil sa replacement cost accounting. Ibig sabihin po niyan, yung po yung pera na ang isang negosyo o negosyante ay dapat ibayad upang makabili uli ng supply at ma-replenish niya yung kanyang supply. Magkaganoon pa man, whether yung replacement cost accounting, it does not make any sense. Nabili mo ng mura eh. Nasa inventaryo mo na eh. Bakit paghatid mo sa gasolinahan, doble, triple na patong mo? Di doble kita ka rin para ka ring administrasyon ni Bongbong Marcos. Kinuha yung 60 billion sa PhilHealth, nung pinagbalik, kukunin uli sa buwis natin. Ganyan din po itong prinsipyo ng replacement cost accounting. At mag-aalas 6 na ho, dugtong ka lang ho ito. Bakit natin sinasabing agad-agad suspindihin ang VAT? Let me take you back. Hindi po malayo ito, 2020. Meron po natatandaan ninyo yung Bayanihan 1, yung batas ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para lang po magkaroon kayo ng malinaw na comparison o maihambing ninyo kung gaano kakupad ang Marcos administration sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Yung Bayanihan 1, matatandaan ho ninyo, ang lockdown sa NCR, National Capital Region, ay nagsimula noong March 15, 2020. Nung panahon po ito ng COVID, March 15, 2020, nagkaroon po ng lockdown. Noong March 17, 2020, pinalawak po yung lockdown. Yung March 15, 2020, linockdown NCR, yung quarantine. Tatandaan niyo ho yan this is just few years back, Duterte administration. 2 days after, March 17, 2020, Luzon-wide ang lockdown. Pinalawak na. March 24, 2020, ilang araw matapos ang Luzon-wide lockdown, March 24, 2020, aprobado, pinirmahan
ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung Bayanihan 1. Yung po yun na unang pakete. Ano po laman nun? Immediate health response at emergency subsidies. Hindi po sa maliit na sektor ng lipunan emergency subsidies for 18 million households. Ibig sabihin, ganoon kabilis kumilos. Bakit? May puso po yung administrasyong yon, may puso po si Tatay Digong sa mamamayang Pilipino. Tingnan ninyo yung timeline and feel free to research. Do not agree with me. March 15, 2020, lockdown ng Metro Manila. 2 days after, March 17, 2020, lockdown ng buong Luzon. March 24, 2020, pasado na yung Bayanihan 1, pirmado kinabukasan, March 25, 2020. May Bayanihan 1 na. Ito po yung ayuda na ipinamimigay. Ito po yung emergency health response, immediate health response. Tulong sa ospital, sa mga yung mga ating mga health workers, Bayanihan 1. Tingnan ninyo yung timeline. Fast forward ngayong mga panahon ngayon. February 28, 2026, unang sumiklab yung second phase or second round ng digmaan sa pagitan ng Iran ng linusob ng Estados Unidos at bansang Israel. Ang Iran, February 28, 2026. April 10, 2026. Bongbong Marcos, absent pa rin. Solusyon, wala pa rin. No? Si Atmarites Ifurong Cabral, I agree with you, attorney, tax break muna at resign BBM. Tama rin yun. Tama rin yun, resign Bongbong Marcos. So pinakikita ko lang sa inyo. Kung gusto ng pamahalaan, pwede. Bakit? Hindi ho ba, meron na siyang emergency, nagdeklara siya ng national emergency. Paanong nagawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nag-lockdown siya ng March 15, 2020, NCR, 2 days after, lockdown ng buong Luzon, March 17, March 24, or 7 days after, pasado yung Bayanihan 1, approved March 24, 2020. Paano niyang nagawa yan? Marunong siyang magpatakbo ng gobyerno. Alam niya ang saligang batas. Malinaw yan. Hindi ba't mahirap magpasa ng batas? Merong mababang kapulungan, merong Senado, may 3 pagbasa o pagdinig ng batas, ng bill, tapos meron pa rin niyang kailangan mong basahin ng 3 beses sa loob ng 3 iba't ibang araw. Yun po yung normal proseso. Subalit nagdeklara na po ng national emergency noon. COVID po ito may national emergency, March 15, 2020, lockdown ng Metro Manila. Imaginin po nyo kung gaano kabilis ang aksyon ni Pangulong Duterte. March 15, 2020, lockdown, NCR, quarantine. 2 days after, Luzon-wide lockdown, March 17, 2020. 24 March 2020, 7 days after nung Luzon-wide lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Meron ng emergency subsidies. Para kanino? Sa 18 milyon, 18 million households. Ito si Bongbong Marcos, February 28 pa nagsimula ang problema, ayaw umamin na krisis na tayo, 1 kalahating buwan na itong problemang ito, wala pa ring aksyon na maramdaman ang mamamayang Pilipino. Ganun po katindi, ganun po kalala. Meron na siyang deklarang national emergency or crisis on energy. So, kaya rin niya dapat gawin ito. Bakit? Nakaukit po yan sa ating saligang batas. Article 6, Section 26, Paragraph 2. Ulitin ko Article 6, Section 26, Paragraph 2. Ano ho yung ibig sabihin ng Article 6? Section 26, Paragraph 2. Yung pagbabasa
ng 3 beses sa 3 magkakaibang araw ng anumang panukalang batas o bill kapag ka po meron ng panahon ng calamity or emergency, kagaya po nung ating pinagdadaanan ngayon at nagdeklara nga ng state of national emergency, kinakailangan na lamang i-certify as urgent ng Pangulo sadly, in our case today, ni Bongbong Marcos. All he need to do is to certify as urgent ang anumang batas para mabigyan lunas, maibsan, mabigyan ng kaunting ginhawa ang mamamayang Pilipino. Subalit, 1.5 buwan na tayo sa krisis na ito. Bongbong Marcos Jr. absent pa rin. Yung mga hunghang dyan sa mababang kapulungan, busy sa impeachment laban kay VP Inday. Magbalik tanaw po tayong lahat, mga kababayan. Nang dumaan po tayo sa COVID-19 pandemic. Ulitin ko tingnan ninyo yung timeline. COVID-19 pandemic, taong 2020, March 15, lockdown, quarantine, buong Metro Manila, March 15. 2 days after, March 17, 2020, Luzon-wide lockdown. Seryoso na yung problemang yan. March 15, Metro Manila, lockdown. March 17, pinalawak, Luzon-wide lockdown. 2020 po lahat ito March 24, 2020, 7 days after, pasado ang Bayanihan Law, Bayanihan 1. Anong laman nun? Yung mga pakete po na nagpapalakas, nagbibigay ng tulong sa mga health facilities natin at nagbibigay ng ayuda or emergency subsidies para kanino? Sa 18 milyon, 18 million households. Ganon kabilis. Bakit? Tama yung nabasa ko kanina rito. Si Remy Senon Evangelista. Ang wala si Marcos ay ang tinatawag na empathy. Wala talagang empathy. Dahil nga palaging absent, pati yung empathy absent na rin sa kanya. Suspend ho natin itong ating VAT. Ito yung aking kinakampanya at pinakikiusap pagtulong-tulungan ho natin. Ikampanya natin. Why? Next week, anong sasalubong sa atin? Yung annual income tax return, yung filing. April 15 po iyan. Buwis na naman. Walang katapusang buwis. Okay naman kung nararamdaman natin kung saan napupunta yung ating buwis. Pero kung nauuwi lang sa maleta at ngayon nasa krisis tayo, busy ang mga mandarambong sa Kamara dito sa walang katuturan, pambubudol na impeachment laban kay VP Inday, Sara Duterte, imbis na pagtuunan yung mga panukala kung paano maibsan ang kahirapan nararamdaman ng mga Pilipino. Yung Bayanihan 3, maganda po yung version dyan sa Senado, parehas po ng ating kinakampanya, suspindihin ang excise at VAT on petroleum products, on electricity, basic goods. Ako nga dapat idagdag dito pati tubig. Di ba? Bawasan yung excise, yung VAT sa kuryente, sa tubig, diyan sa produktong petrolyo at yung basic goods. Ito'y isang magandang regalong maituturing sa ating mga Pilipino. Kesa kung ano-anong kurakot at korupsyon ang pinag-akabalahan ni Bongbong Marcos. April 15, mga kababayan, magbabayad na naman tayo ng ating buwis, magfa-file tayo ng annual income tax return. Dapat to kung more than 2,000, may remedy naman Alam kong hirap na kayo. Hirap na kayo. Kung more than 2,000 po ang inyong babayaran, avail of the installment. May installment pong tawagin You can avail of 2 equal installment. Equal Halimbawa po may due kayo ng
20,000 halimbawa na kinakailangan yung bayaran sa April 15. At dahil nga insensitive, manhid, walang empathy, bangag ang kasalukuyang administrasyon, walang ayuda sa sambayan ng Pilipino. Patuloy ang pagtaas ng presyong bilihin ng produktong petrolyo. Avail of what meron po dyan yung 2 equal installments. Equal installments kung meron kayong due by April 15 na 20,000 pesos na tax due, pwede po kayo mag-avail ng 2 equal installments. 10,000 muna ang bayaran nyo sa April 15. Yung another 10,000, yung equal installment, bayaran po nyo yan sa October 15. Avail of this remedy para naman po hindi lalo sobrang bigat pagdating next week. Kaya lang, paalala, pag hindi po ninyo binayaran sa oras yung kalahati, kunyari nagbayad kayo ng kalahati sa April 15, wala naman tayong choice pare-pareho, yung natitirang kalahati, yung 10,000, babayaran nyo yan ng October 15. Subalit, pag yan po ay hindi ninyo binayaran, agad-agad po, yan ay magiging due at subject na po kayo sa surcharges, sa penalty, sa interest. Kaya pagka nag-avail po kayo ng installment, 2 equal installments, siguraduhin lang ninyo na yung second ay dapat ninyong bayaran agad para makaiwas po kayo sa penalty, sa surcharges, sa interest. And babala lang, yung remedy po ng 2 equal installments payment ng ating mga taxes due para sa parating na April 15. Next week na po yan, Wednesday po yan. This can only be availed of by professionals, self-employed at mixed income earners. Yung mga kumpanya, whether sole proprietor or corporation, yung one-person corporation, sole proprietor or korporasyon na may 5 o higit pa na stock holders, hindi po kayo kasali doon at hindi po kayo maka-avail ng 2 equal installments. Ulitin ko pang professionals, pang self-employed at mixed income earners lamang po iyan. So ulit, ito po yung ating talakayan ngayong hapon. Meron lang po akong kailangan ko pong sumali doon sa ating mga kababayan dyan sa Kuwait. Sa amin pong gagawing kamustahan ng maisog. Kamustahin po natin yung ating mga kababayan. Bagamat may ceasefire, tila patuloy pa rin ang pag-ulan ng bomba dyan sa bansang Kuwait. Sana ho ay nasa mabuti ang ating mga kababayan. So paalala, April 15, yung hirap na pag more than 2,000, avail of 2 equal installments payment. Yung kalahati, bayaran nyo ng April 15, yung other half, October 15. At yung mga nasa gobyerno, magbabayad na naman po kami ng buwis. Bongbong Marcos, wag naman ninyong nakawin na ang buwis naming mga Pilipino. Kaya kami nangangampanya, suspindihin, tax break muna, suspindihin ang VAT sa produktong petrolyo. Pag ang buhusan ninyo ng oras ay itong Bayanihan 3, yung panukala. Maganda po yung isang linalaman nun. Suspindihin o bawasan ang excise and VAT on fuel, on electricity and basic goods. Dapat po pati tubig idagdag doon. Meron pa po siyang isang salient feature. 60-day grace period sa mga utang. Meron tayong palugid na 60-day grace period sa mga utang at 30-day reprieve on utility bills. Yung mga hindi po mababayaran, bibigyan po tayo ng 30 araw na palugit pag pumasa yung Bayanihan 3. Kung ipapasa yung Bayanihan 3. Kung uunahin ang mahigit na mahalagang panukala na nakabinbin sa Kongreso kesa sa walang katuturang impeachment laban kay VP Inday, makakakita po siguro tayo ng kaunting kaginhawaan. Pero hanggat busy si Bongbong Marcos at ang Kamara, si Luistro, si Sandro Marcos dyan sa impeachment, wala po tayong aasahang luwag
sa administrasyong ito. Ano ho? So marami pong salamat sa lahat po ng sumama sa ating ngayong hapon. Mag-iingat ho kayo.